Nagbahay-bahayan ang girlfriend ko at ang lalaki niya. Sa sarili kong bahay habang ako ay nasa barko, hanggang sa isang araw ay, Dear Ate Vin, magandang araw sa'yo. Sumulat ako sa'yo upang ibahagi ang aking sariling karanasan. Tiyag sana ay mapayuhan niyo ako. Pakitago na lang ako sa pangalang Carlo, 36 na taong gulang. Isa akong seaman. Ilang taon na akong nagbabarko, malayo sa pamilya, malayo sa normal na buhay, para lang makapag-ipon at makapagpundar ng sariling bahay. Sa bawat alon na hinaharap ko sa dagat, iisa lang ang iniisip ko. Balang araw, uuwi ako sa sarili kong tahanan. At natupad nga iyon, nakapagpatayo ako ng bahay sa Cavite. Simple lang pero bunga ng pawis, pagod at pagkakawalay ko sa lupa ng matagal. Doon tumira ang girlfriend ko habang ako ay pabalik-balik sa barko. Siya ang iniwan kong bantay ng bahay. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko, hindi lang sa bahay, kundi sa relasyon namin. Nung nakaraang buwan bigla akong nakauwi, hindi ko siya sinabihan. Gusto ko siyang sorpresahin. Gusto kong makita ang reaksyon niya, yung saya, yung yakap, yung pakiramdam na ito ang uuwian ko. May susi pa rin ako ng bahay, pagdating ko wala siya sa loob. Nasa trabaho pa raw, kaya naghintay ako sa loob ng gate sa likod ng pinto. Doon ako pumuwesto, nag-aabang, may ngiti sa labi, iniisip kung paano ko siya gugulatin. Pero imbes na saya kaba ang naramdaman ko, narinig ko ang boses niya. Hindi siya nag-iisa. May kausap siyang lalaki. Parang kasabay niyang papasok ng bahay, bumilis ang tibok ng puso ko. Pinakiramdaman ko ang bawat hakbang, bawat salita. Pagbukas niya ng pinto, lumabas ako para sorpresahin siya. Kita ko ang gulat sa mukha niya, hindi yung masayang gulat, kundi yung gulat na may halong takot. Yung lalaking kasama niya biglang umatras. Hindi na tumuloy. Mabilis na umalis, halatang nagmamadali, parang ayaw makita. Tinanong ko siya agad. Sino yon? Nautal siya, kinabahan, iba ang kilos niya. Kaibigan lang, sagot niya. Pero ramdam ko, may mali. Hindi ako mapakali. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa tapat sa kapitbahay. May CCTV kasi sila. Nakiusap ako na makahingi ng kopya. Matanda na ang may-ari kaya ilang araw bago nila naibigay. Sa mga araw na yon, lalo akong naging mapagmasid. Kitang-kita ko sa girlfriend ko ang kaba. Tahimik siya. Iwas ang tingin. Parang laging may iniisip. Dumating ang araw na nakuha ko ang CCTV. At doon ko nalaman ang katotohanang tuluyang gumiba sa tiwala ko. Sabi ng matanda, akala raw nila hiwalay na kami. Mag-iisang taon na raw na may lalaking nakikitira sa bahay ko. May mga barkada raw na pumupunta. Parang sariling bahay nila. Kain, tulog, kwentuhan. Nagbahay-bahayan sila sa bahay na pinundar ko. Bigla kong naintindihan lahat. Kung bakit ayaw niyang magpalagay ng CCTV kahit ilang beses ko nang iminungkahi. Kung bakit parang kampante siya kahit matagal akong wala. Kung bakit parang hindi na ako ang may-ari ng bahay sa sarili kong relasyon. Humingi siya ng tawad. Umiiyak na nga akong titigil na raw. Pero paano ako maniniwala? Seaman pa rin ako. Alis at alis pa rin ako. Hindi ko naman kayang bantayan ang bahay ko habang nasa gitna ako ng dagat. Mas masakit pa sa panloloko ang pakiramdam na ginawa. Akong tanga sa sarili kong pinaghirapan. Hindi lang relasyon ang nasira, kundi ang respeto, ang tiwala at ang ideya ng tahanan. Ngayon iniisip ko kung mas mabuti bang ibenta na lang ang bahay para wala na silang mapakinabangan. Para tuluyan ko ng putulin ang koneksyon sa lugar na dati kong pinapangarap uwian, pero ngayon ay simbolo na lang ng pagtataksil. Minsan pala, kahit gaano kakatatag sa gitna ng dagat, may mga alon pa rin kayang lumunod, lalo na kung galing sa taong pinagkatiwalaan mo.